Hello, magandang umaga mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa opportunity ho na tayo nagkita uli sa araw na ito ng Huwebes 20 sa buwan ng Marso 2025. Kamusta na po kayo? Sana ho nasa mabuting kalagayan. No? Medyo umuulan sa paligid natin kahapon pa. Hindi ko alam sa lugar nyo kung umuulan. Ang mahalaga po niyan, tayo nagkita ngayon at magkakausap tayo patungkol sa salita ng ating Panginoon Diyos. Gusto ko munang batiin ang aking mother, Mama Elsie, dyan sa bahagi ng Kainta at sa aking mga kapatid. Magandang umaga sa inyo. Kay Eloisa, kay Fred Al, kay Charo, kay Nicole, kay Jairus Matthew, kay Buddy, kay Bimbim, kay Picoy, kay Rox, kay Esme sa kanilang mga anak, kay Julie, kay Ronlian, kay Ronron, maraming salamat. Kay Ate Lydia, kay Buboy, kay Sheila, God bless sa inyo sa mga kapatid ko dyan. At syempre, yung aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro, kasama yung aking dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Yung aking bayaw na si Ate Olive, maraming salamat, magandang umaga. At sa lahat ng mga kaparian sa Luzon, Visayas, Mindanao, especially po yung aming Bishop sa Diocese ng Bacolod, Bishop Patricio Buson, sa lahat ng mga kaparian sa Diocese ng Bacolod, God bless po sa inyo. Special mention yung aking parish priest, si Reverend Father Luan Torrefranca at si Father Robert. Ganun din si Father Egay, magandang umaga po. At sa lahat ng mga leaders dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church. Alright, magsimula na po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umaging ito sa magandang panahon na ibinigay niyo sa amin. Kami nagising. Salamat sa iyong provision, sa iyong protection kagabi. Salamat po sapagkat pagkakataon upang minsan pa mapag-aralan ng iyong salita dito sa Luke chapter 16. Mahalaga po ito na parable na marami kaming pwede makuha rito ng mga lessons. And we just pray for understanding po na galing po sa inyong banal na espiritu. Samahan niyo kami sa mga oras na ito. Salamat po sa kabutihan niyo. Salamat sa lahat. Salamat sa extended na buhay sa araw na ito na kami po ay nagising dahil po sa inyong kalooban. We would like to thank you, Lord, for your goodness. May your name be lifted up. Maraming salamat dahil kayo ay napaka buting Diyos. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Excuse me po. Magandang umaga, Rene Boy Kalimpong, Brad, God bless at yung mga kasama mo dyan sa trabaho, sa iyong buong pamilya, sa mga kanawa ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Mga kapatid, diretso na tayo sa Word. Opo, Luke chapter 16, talatang 19 hanggang 31. Medyo mahaba-haba po ito. Ganito po pagkakasabi sa wikang Taglis po ito na Biblia. Merong mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at sagana sa pagkain araw-araw. Nakahiga sa tabi ng gate niya ang pulubing si Lazarus na punong-puno ng sugat. Gusto niyang kainin ang mga tirang pagkain na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Dinidilaan naman ng mga aso ang mga sugat niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga angel sa tabi ni Abraham. Namatay din ang mayamang lalaki at nilibing. Sa gitna ng paghihirap ng mayamang lalaki sa impyerno, tumingala siya at nakita niya si Abraham sa malayo at si Lazarus sa tabi nito. Sumigaw siya, "Tatay Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw sa tubig ang dulo ng daliri niya at basain ang dila ko, kasi hirap na ako dito sa apoy." Pero sinabi ni Abraham, "Anak, naalala mo ba nung buhay ka pa? Tumanggap ka ng mga mabubuting bagay at masasama naman ang tinanggap ni Lazarus. Pero ngayon nag-i-enjoy siya dito habang ikaw naman ang nagdudusa. Bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin, so hindi makakatawid ang mga nandito at hindi makakatawid ang mga nandyan." Sinabi naman ng mayamang lalaki, "Kung ganun po, please Tatay Abraham, papuntahin niyo po si Lazarus sa bahay ng tatay ko
para po mawarningan niya ang 5 kong kapatid na lalaki at nang hindi sila mapunta sa lugar ng pagdurusang ito. Sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ang teachings ng mga prophets. Yun ang pakinggan nila. Sinabi ng mayaman, hindi po sapat ang mga yon. Pero kung may magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang mga kasalanan nila. Sumagot si Abraham, kung hindi sila makikinig kay Moses at sa mga prophets, hindi rin sila maniniwala kahit may bumangon pa sa mga patay. Muli mga kaibigan, magandang umaga ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito pong kwento na to, ito po yung parabola. Okay? Ito'y kwento. Nung ako'y pastor pa, ito'y ginagamit ho namin bilang teksto na mayroong langit at impyerno. Kasi nga naman may mga binabanggit dito, may binanggit na salitang impyerno at may tauhan dito, di ba? May mahirap, yung mayaman. Yung mahirap ang pangalan Lazarus. Yung mayaman hindi binanggit yung pangalan Pero pares na namatay ito, yung mahirap at yung mayaman. Ngayon, mga kapatid, pag binasa mo to, huwag mong isipin kapag ka mahirap, nasa langit. At pag mayaman, nasa impyerno. Kasi may binanggit na impyerno rito Kasi ang isang Katoliko, pwede basahin to ng literal Teka muna, impyerno. Teka muna, mukhang mayaman, napunta sa impyerno. Hindi ho yun ang ibig sabihin yan, mga kapatid. Kasi bago ho ito binanggit, yung talatang 19 hanggang 31, doon sa chapter 16 ng Luke, meron pong binanggit na parabola din ang Panginoong Jesucristo. Tandaan nyo, ito ay patama ni Jesus doon sa mga religious leaders ng mga Pariseo. Ano problema ng mga Pariseo? Bakit pinapatamaan ni Jesus sa kanyang series of teachings? Kasi nga mga nagpapanggap ang mga religious leaders sa panahon ng Panginoon Diyos. Okay? Mga nagpapanggap, nagtuturo sila ng salita ng Diyos, alam nila ang salita ng Diyos, pero sila ang number 1 lawbreaker. Kaya asar na asar si Lord sa kanila. Kaya mapapansin nyo sa mga teachings ni Jesus, lagi niyang pinapatamaan to, ito mga religious leaders na to. Kasi nga mga nagpapanggap. Mga kapatid, sa unang basa mo, itong talata na to, may iisipin mo, teka muna, mahirap nasa langit kasi nandun sa bosom ni Abraham sa ibang salin. Yung mayaman napunta sa impyerno. Mga kapatid, kung kaligtasan ng pag-uusapan, wala sa gender, wala sa status. Hindi ibig sabihin mahirap sa langit o mayaman sa impyerno, hindi ho. Ang pinag-uusapan doon tumugon ba ang tao nung siya nabubuhay sa lupa? Lahat tayo sa lahat ng kontinente, sa Pilipinas na lang, huwag na tayo lumayo. Ang kaligtasan ay in-offer ito sa lahat ng tao. Nag-initiate na nga ang God the Father, pinadala si Jesus Christ, isinilang ni Virgin Mary, etc. Ang Panginoong Yesus, redemptive. Ang Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, redemptive yan sila. Hanggat maaari lahat maligtas. Hanggat maaari. Yan ang overall plan ng Trinity. Maayos lahat. Pero dahil nga po ang tao mayroong pagpapasya, bagamat alam ng tao yung totoo, pero mas ginusto ng tao sa dulo na tumanggi sa paanyaya. Kaya pagdating sa kaligtasan, hindi pwedeng sisihin ng tao sa dulo ang Diyos. Lord, bakit gano'n? Hindi ko alam. Hindi. Anong di mo alam? Di ba sinasabi rito sa kwento, nagrereklamo yung mayaman nakausap pa niya yung si Abraham. Mga kapatid, wala na hong komunikasyon sa impyerno at sa langit. Wala ho. Ang komunikasyon sa lupa lang ho yan. Pag namatay na ho, wala na hong komunikasyon yan Yung mga tao sa impyerno, may komunikasyon pa ba yan? Doon sa mga taong nasa purgatorio? Walang komunikasyon. Wala. Yung mga nasa purgatorio nga
Meron ba silang ano doon, pananalangin pa? Sila'y umaasa sa dasal natin dito sa lupa. Tayo mga nanditong Katoliko na nasa lupa at buhay pa, doon inaasahan nila yon, yung dasal natin at sa tulong ng mga saints sa langit. Di ba? Kaya nga may mga indulgences tayo. Nakatulong yon para sila dahan-dahang makapanik doon sa langit. At least sigurado pag nasa purgatorio ka. Pero dito makita mo nag-usap pa Nag-usap Ang taong nasa impyerno wala na hong wala nang komunikasyon yan. Kaya ho yung mga namamatay na kinakausap, delikado ho yan hindi ho tayo dapat nagpa-practice yan bilang Katoliko. Yung namatay ninyong mahal sa buhay, kakausapin nyo pa. Delikado po yan mga kapatid. Di ba ayon sa kwento, kung susundan mo yung kwento rito, nakipag-usap. Ano ang sabi nung mayaman? Lord, ipadala nyo naman si Lazarus dito kasi mainit na mainit yung lugar na to. Okay? Sabi niya. Parang dinidescribe niya yung lugar niya, which is yung impyerno. Sabi ni Abraham, problema, hindi makapunta dyan si Lazaro kasi meron dyan bangin. Hindi, yung mga nandito, hindi pwedeng pumunta dyan. At yung mga nandyan, hindi pwedeng pumunta dito. Ang sabi ni Abraham. Pangalawang hirit niya, Lord, papuntahin nyo na lang yung representative doon sa bahay ng tatay ko kasi may kapatid ako 5 Mataki mo to, napunta na sa kapahamakan meron pa siyang desire para sa kanyang mga mahal sa buhay. No, nasabi nila para ma-prevent sila na hindi makapunta doon sa kanyang napuntahan. Ano sabi ni Abraham? Nasa kanila yung kasulatan. Nasa kanila yung teachings ng mga propeta. Yun ang pakinggan nila. Excuse me. Ano sabi ng mayaman? Di na kontento sinabi ni Abraham Sabi niya, hindi po sapat ang mga yon. Sabi ng mayaman, hindi po sapat yon. Yung mga kasulatan ni Moises at yung teachings ng mga propeta. Si Moses sa kay mga propeta, hindi sapat yun, sabi ng mayaman. Mas maniniwala sila kung meron pa tayo na muling nabuhay at magpapakita sa kanila. Ano sabi ni Abraham? Sabi ni Abraham, kung hindi sila makikinig kay Moses at sa mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may bumangon pa sa mga patay. Mga kapatid, linawin natin. Ano ba pinag-uusapan dito? Sa Luke chapter 16 verse 19 to 31. Ang sabi po na Santo Papa sa kanyang homily noong May 2, 2016, mahalaga daw po na ang tao ay mayroong bukas ang puso sa salita ng Diyos, which calls us to love God and our neighbor. Sa nangyari dito sa mayaman at si Lazarus, di ba, si Lazarus ayon sa kwento, nag-i-enjoy doon sa Abraham's bosom. At yung mayaman ay naandun sa kapahamakan. Ang sabi ni Abraham, naalala mo ba noong buhay ka pa? Marangya ang buhay mo Sinabi sa kanya ni Abraham. Pero si Lazarus nag-i-enjoy ngayon dito. Mga kapatid, itong mayaman na ito sa kwento, naging patas ang Diyos sa kanya He has all the privileges to listen to God's word. Naranasan niya yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay and probably sa kanyang sariling pamilya, sa kanyang negosyo. Pinalasap sa kanya ng Lord ang mabubuting bagay. Pero nakita natin sa dulo ng buhay niya, mukha atang nag-concentrate siya doon sa yaman. Nag-concentrate siya doon sa rangya ng buhay. Nakalimutan niya ang buhay pala ay may katapusan. Na mamamatay pala ang tao. Hindi niya napaghandaan yon. Nabigla na lang siya sa nangyari. Mga kapatid, mahalaga po na ang tao ay bukas sa salita ng Diyos. Mayaman ka man o mahirap, dapat meron tayong pagmamahal sa Diyos at sa ating neighbor. Papansin nyo ayon sa kwento Etong si Lazarus nandun sa labas.
Wala siyang pulubi po ito di ba? Ang sabi. At ang nakahiga po siya sa tabi ng gate. At ang pagkakasabi ng Panginoon, itong si Lazarus po ay pulubi po ito. At nag-aantay lang ho ito doon sa ilalim ng mesa na may malalaglag na kanin mula doon sa kinakain ng mayaman. Si Lazarus, makita mo na matindi yung pinagdaanan sa buhay Hindi siya nakaranas na maranasan ng buhay ng marangya. Hindi, totally opposite ang buhay ng dalawang ito, ng mahirap at ng mayaman. Alam mo, kapag may pera ka, di ba? Parang pwedeng bilhin lahat ng bagay, ma-enjoy lahat ng bagay. Okay? Pero kung ang mayaman walang takot sa Diyos, malayo sa Panginoon Diyos, isang iglap lang yung pera na yan. Pag nagkasakit siya ng matindi, pwede niyang maisangla pati yung kanyang investment. Di ba? Mahirap magtiwala sa pera. Daw hindi naman sinasabi ng talata ang mga mayayaman galit ang Diyos sa kanila. Hindi ho. Hindi yun ang punto Ang punto ho rito, ang tao mahirap o mayaman, dapat maging bukas ang puso sa salita ng Diyos. Ano ba nagagawa ng salita ng Diyos sa buhay natin? Nata-transform tayo. Lalo na kung nagbabasa ka ng Word of God na siniseryoso mo ito. Di ba? Bagamat tayo bilang Katoliko, ano ba iniwan ni Kristo sa atin? Ang Biblia ba o yung simbahan? Hindi ho Biblia iniwan ni Jesus Di ba? Ang nag-compile na nga lang ho niya ng Katoliko na hindi pa makita ng mga kaibigan natin Protestante yung ginawa sa kasaysayan ng mga Katoliko. Kaya nabuo ang Biblia dahil sa Katoliko. Pero kung babalikan mo, ano ba iniwan ng Diyos sa atin? Biblia ba o simbahan? Simbahan po. Hindi ho nag-create ang Diyos ng Biblia. Hindi ho. Ang kinreate niya, church. Ang in-establish ni Jesus ay yung church niya. Later on na lang ho ang kanyang salita. Mga kapatid, the rich man knew the word of God, but did not let it enter his heart. Hindi siya nakinig dito, mga kapatid. Hindi niya nakita ng kanyang mga mata na dapat meron siyang compassion kay Lazarus. Mantakin mo, nakita niya si Lazarus doon pulubi, nakahiga lang doon sa gate. Siya marangya ang buhay niya. Kung meron siyang compassion, kung may takot siya sa Diyos, di sana inayos niya buhay ni Lazarus, di ba? Pero nangyari ba yun? Hindi, nakapokus siya sa sarili niya Pinabayaan niya si Lazarus nung nabubuhay siya. Hindi niya binigyan ng opportunity si Lazarus na mabuhay ng maayos. He has all the capacity to do that kasi mayaman po siya. Wala siyang compassion sa mahirap, mga kapatid. Now, ito yung reality. Habang tayo nasa lupa, may mga mahihirap. That's why ang Katoliko, ang simbahang Katoliko, nagpapahalaga tayo sa mga mahihirap. Ito lang sana maging totoo. Sana sa ating mga parokya, okay, makita ng mga tao sa loob ng parokya. Marami tayong ginagawang pagpapaganda, mga kapatid, ng mga simbahan, ng mga paligid. And that's fine. Pero sana isama doon sa listahan ng mga gastusin ng parokya yung pagtulong talaga sa mga mahirap. Paano natin sila tutulungan? Na mga miyembro na simbahang Katoliko, di ba? Kung sila ay mauospital, ano ba ang ayuda na pwedeng itulong ng parokya sa mga nasusunugan ng mga Katoliko? Meron ba tayong ayuda ang parokya para dyan? Kasi dito, binibigyan ng emphasis dito ni Jesus yung ating compassion for the poor. Mga kapatid, hindi natin priority mayaman Ang priority natin yung mga mahihirap, yung mga less fortunate.
na miyembro natin sa simbahan. Ang mayaman, meron diskarte yan eh. Punong-puno ng ano yan, ika nga, wala masyadong pinoproblema yan pag na-hospitalize yan, sa mga pribado pa yan sila eh. Pero doon sa mga less fortunate na miyembro na simbahang Katoliko, i-consider natin ito. Teka muna, mukha atang nakakonsentrate kami sa mga hindi masyadong mahalaga. Mukha atang yung chunk ng budget mas napupunta sa ganito na hindi masyadong importante. Mahalaga din pero hindi masyadong importante. Baka pwedeng gawin natin to sa listahan natin sa parokya Matulungan natin sila maski papano. Meron ba tayong budget na pagka sila nasa hindi magandang sitwasyon ika nga magkakaroon ng pag-asa? Yun ang binabanggit ni Brad Calix, di ho ba? Dito sa kwento, mga kapatid, talagang pag binasa mo to, unang basa ng Katoliko reto, teka muna. Grabe to nangyari dito, eksena dito Tapos yung mga mayaman, isipin nila, teka muna, mayaman napunta sa impyerno. Hindi ho yan ang turo ng Biblia Ang turo ng Biblia, may pagpapahalaga tayo. Una sa Word of God, pangalawa, meron tayong pakikialam doon sa mga less fortunate. Yun ang na-miss ng mayaman. He has all the privileges to do that. Pero wala po Hindi niya na meet yung pangangailangan po ng kanyang neighbor. Mga kapatid. Hindi ba sabi ng Panginoon Diyos, pagka tayo ay tumulong doon sa mga less fortunate, tandaan nyo, proper si Jesus. Maski balik-baliktarin mo pa yan sa Old Testament sa Bagong Tipan, mas binibigyan ng diin ng Panginoon Diyos ang pagtulong sa mga mahihirap. Hindi sa mayaman. Kaya medyo, kung ikaw ay Katoliko, hindi ka sanay tumulong sa mahirap, medyo hamon yan para sa atin, di ba? Na kung kayo ay may PhD, kayo ay tapos sa isang prestigious university, yung pagtulong sa kapwa, medyo challenging yan para sa'yo. Kung nabuhay ka na nasa alta sosyedad ka, anak ka ng isang asyendero, yung tumulong sa mahirap, very challenging yan. Hindi ganun kadali yan. Pero ang mayamang natuto sa paanan ng Panginoong Yesus, kayang gawin yan. Kayang gawin yan. Naniniwala ho ko na may mga mayayaman sa Pilipinas na kayang bumaba, kayang makihalubilo sa mga nasa laylayan, ika nga. Mga kapatid, ang misteryo ng ating kaligtasan, etong poverty at yung mercy, magkasama ito. Yung kahirapan natin bilang mga Katoliko minsan at yung ating kahabagan, medyo mahirap lang yan sa isang banda, lalo na kung mahirap ka talaga na Katoliko. As magsasamahan mo pa ng mercy, wala ka na nga, ikaw pa yung mahahabag sa kapwa mo. Matindi yan. Hindi ganun kadali yan. May mga kapatid tayo na halos wala nang masaing. May mga kapatid tayo sa simbahan na hindi nga natin alam Masyado tayong marami sa simbahan. Hindi na natin alam kung ano yung buhay nung kasama natin sa parokya. Yun ang disadvantage sa malaking grupo. Pero pag maliit na grupo, 50 lang yan, 100 yan, yung mga leader na bibisita kung ano nangyayari. Pero pag malaki ang grupo, katulad nating Katoliko, ang tendency natin to neglect others. Lalo na pagka nagmimisa, wala namang pakialam na, di ba? Pagkatapos ng misa, meron bang naiiwan dyan para magkwentuhan? Hindi majority nagmamadali. Late na nga nang pumasok sa simbahan, nagmamadali pa. Mantakin mo, obserbasyon ni Brad Calix yan. Late nang pumasok, pumunta pa rin sa gitna,
Tapos hindi pa nagbibindisyon si father, nandun na sa pinto. Mga kapatid, yung paghihirap at yung mercy, ang sabi po ni Santo Papa sa kanyang mensahe noong 2016 noong Mayo, magkasama po yan eh. Kaya sa isang banda, kung isipin mo, pagiging Katoliko pala, hindi pala talaga madali eh. Kung siseryosohin natin, hindi pala to pasimba-simba lang, hindi to padalo-dalo sa misa. Kung siseryosohin natin ang salita ng Diyos, ang lalim eh. Yun pala yun. Yun pala yung turo ng passage na yun, ng Luke chapter 16, 19 to 31. May pakialam ba ako sa akin neighbor? Kung mayaman po kayo, may capacity kayo to help, tapos hindi kayo tumulong, ano tingin ng Lord sa atin? Hindi ba't may problema tayo sa isang banda? Kung tutulungan mo lang yung kapwa mo mayaman at yung mahirap na kapatiran, hindi mo tutulungan, hindi ba't may problema tayo? Ngayon, medyo mahirap no sa isang banda kung ang taong mayaman na hindi naranasan yung kahirapan. Mahirap yan eh. Hindi katulad yung mahirap na unti-unting naging mayaman, pwede niyang balikan yung dating buhay niya. Pag may nakita siyang mahirap, nararamdaman niya yun eh. Bakit? Dati siyang mahirap. Dati silang wala. Yung agahan nila tanghalian, isa na lang yon. Tapos sa gabi, naglulugaw lang sila. Naranasan mo ba yan, kapatid? Kaya hindi natin minsan ma-feel yung pangangailangan ng iba kasi hindi mo naranasan yun eh. Iba kasi yung nagsasalita lang tayo. Iba yung ipinapadama mo sa mga kapatiran, yung pagmamahal. Kaya nga ho, medyo mahirap ito sa mga mayayamang kapatiran. Pero kayang gawin yan. Nasa puso, mga kapatid. Excuse me po. Mga kapatid, mahalaga po ito. Kaya nga, sabi natin, yung mga may hirap, kung ang ating simbahan ay talaga nagpapahalaga tayo sa mga mahirap na mga kapatiran, mas natutuwa ang Lord yan. Mandato na simbahang Katoliko yan matagal na hindi natin dapat kaligtaan ng mga may hirap na kapatiran. Sila ang priority natin. Ang tanong lang sa lahat ng parokya, totoo pa ba yan hanggang ngayon? O nakasulat na lang yan, pero hindi na nangyayari? Huwag tayong maging politician na sa oras lang ng pangangapan niya, pumupunta sila sa mga sulok-sulok na mga lugar, sa mga may hirap na lugar, nakikipagkamay kunyari, pero meron silang alcohol na malaki doon sa kanilang sasakyan. Parang diring-diri sila sa mga taong kinamayan nila. Huwag tayong magpanggap. Ang tunay na Katoliko hindi kailangang magpanggap eh. Ang trato natin sa mahirap dapat maayos. Hindi natin dapat tratuhin ng maayos yung mga mayayaman kasi okay sila eh. Wala silang problema. Hindi pera ang issue para sa kanila. Ang issue sa kanila yung pakikisama sa mga mahihirap. Ang issue sa kanila yung kanilang misang kawalang intensyon na tumulong sa iba. Yung puso pa rin, mga kapatid. Ito'y panawagan sa lahat ng Katoliko nationwide. Mga kapatid, si Brad Calix nag-oobserba kung paano gumagalaw ang Katoliko. Nag-oobserba ho tayo kung anong mga nangyayari sa loob at sa labas. Nag-oobserba ako. Bago ako dito eh. Hindi ito yung mundong ginalawan ko eh. Nag-oobserba ako kung paano yung trato, kung paano yung pakikisama, paano lahat, paano yung komunikasyon. May komunikasyon ba talaga? Meron bang totoong pagmamahalan sa loob? O kwento lang? Sana hindi kwento lang.
Hindi lang tayo magaling sa mga pananalita natin, kundi pagdating sa actual na tulong sa mga mahihirap, nararamdaman natin. Ang sarap po nun eh. Huwag lang natin sabihin na nararamdaman ko yung sitwasyon mo. Kailangan may gagawin tayo. Lalo na sa mga may capacity to do it. If you withhold the blessings of the Lord na pinadadaan lang sa'yo, magkakaproblema ka niyan later on. Baka mag-decide ang Lord na hindi na ipadaan sa'yo ang blessing na para sana sa ibang kapatid. Winithhold mo kapatid eh. Pinadaan sa'yo ng Lord, meron ka na, sobra-sobra na ang meron sa'yo. Yung pagtulog natin sa ibang mga kapatid natin ay mahalaga po yan. Alright, mga kapatid, alam nyo, ang sarap matulog sa totoo lang. Kagabi pa yan, di ba? Yung panahon natin, sarap matulog, di ba? At alam nyo, sa lugar po namin, dito, may balon kami dito eh. Ang aking panalangin lang, wag naman laging umuulan. Oho. Pero kailangan ng ulan para magkatubig yung balon. Yung bubon ba? Bubon. Kasi sa community namin, inaasahan po namin tubig na yun eh. Kasi dumaan po kami nung mga last year po. As early as 12 midnight, nag-iigib na yung mataming tao. Tapos pagdating ng alas 4, wala na. Ang lalim-lalim na ho ng tubig. Wala ka nang makuha. Pasalamat sa Panginoon dahil nung umuulan ng madalas, sobra-sobra naman yung tubig. Pero ngayon, sakto-saktuhan lang. Hindi na nauubusan. Kaya kailangan natin paminsan-minsan yung ulan. Kaya si Lord, sakto-sakto lang naman si Lord pag nagbibless eh. Sakto. Ang problema lang, hindi ko alam doon sa mga gumagamit doon sa balon, sa bubon, kung meron silang panahon na magpasalamat sa Diyos sa mga blessing ng tubig na yan. Alright. Mga kapatid, hindi ko alam kung mamayang gabi ay meron tayo. Depende po yan sa sitwasyon ni Brad Calix, yung ating pangangatawan. Hindi ko nga ho alam na magpapakita ako ngayon sa inyo eh. Pero ang alam ko lang, kagabi, ang sabi ko sa Lord, Lord, kung medyo okay na ako, baka may broadcast tayo bukas. Ang problema na sa akin minsan, gusto ng utak ko na tumayo mula sa pagkakahiga. Ang problema yung katawan ko, hindi sumasang-ayon. Hindi pwede magtalo kasi yung dalawa eh. Although ang nagdidesisyon yung utak, dapat sumabay yung katawan. Pag hindi ayaw ng katawan, huwag ipilit ng utak kasi magkakaproblema tayo. Kaya marunong din tayo makinig sa katawan natin. Opo. Kaya yun ho yung ginagawa ni Brad Calix. Sa edad natin na to, hindi na tayo bata po kasi. Medyo ilang taon na lang senior citizen na tayo eh. Oho, kaya medyo may 6 na taon pa tayo eh. Opo, senior citizen na tayo. Ayoko namang maabuso tong katawan na to. Matagal na tong naabuso. Opo. Kulang sa pahinga. 3-4 na oras na tulog nung pastor pa tayo. Late at night natutulog, aral ng aral. Alas 12 natutulog. Siyempre sinisigil na po tayo. Kaya sa mga bata-bata pa dyan, medyo ingat-ingat lang po tayo ha. Kasi pag nasagad nyo yung limit, delikado pala yan. Opo. Marami na tayong nararamdaman ngayon eh. Kaya naapektuhan yung pagbo-broadcast natin. Pero salamat sa inyo ha. Kasi pinagdadasal nyo po kami. Opo. Mga kapatid, announcement lang bago tayo magwakas. Ang Diocese ng Bacolod, ng CFD ay magkakaroon ng parang recollection this coming Sunday dyan sa Our Lady of Lourdes. Alas 9 hanggang alas 5. Hopefully makapasyal tayo. Mahirap lang kasing iwan si Mrs. eh. Hindi ko alam kung papayag sila ng kalahating araw lang ako. Dahil sa sitwasyon ni Mrs.
Pero ito'y bukas na paanyaya sa lahat ng mga units ng CFD Bacolod. Meron po tayong whole day na recollection, Lenten recollection. Pinagdadala po tayo ng may kanya-kanya pong nakatoka na ulam para for sharing. Opo. And Lord willing, makasama niyo po ako dyan sa Sunday, ha? At we were advised na makadalo tayo muna ng misa ng maaga kasi 9:00 po yun eh. Sa amin sa simbahan sa Nepomuceno, marami kaming services, mga 5 yan eh. 5:00, 7:00, 9:00, 4:30, tas 6:00. Opo. At sana makadalo si Brad Calix dyan kasi gusto nating ma-experience yung mga bagay-bagay eh. Exciting yan on my part, no? Kaya ipagdasal po natin yan, mga kapatid. Ipagdasal natin yung ating plano na magkaroon tayo ng parang theological training on air katulad nito. Baka naka-zoom lang tayo. Lord willing, by June, start tayo ng dahan-dahan. Of course, you have to enroll, no? Ito ay bukas sa lahat ng Katoliko nationwide. Ito yung mga initial steps natin kung paano tayo mas lalalim sa doktrina. Pangalawa, sa apologetics. Mahina ang Katoliko dyan eh. Dyan magaling ang mga Protestante sa paano i-master ang Biblia, yung laman niyan. Excuse me. Paano ipaliwanag. May mga certain skills na dapat matutunan ng Katoliko na dapat nating makopya sa mga Protestante. Kasi nasasabi ko yan kasi dati tayong pastor eh. Yun yung kahinaan majority ng Katoliko, kaya madali po kayo na nabibihag ng Protestante kasi una, hindi palabasan ng Biblia. Problema yun eh. Hindi paladalo sa misa. Problema yun. Hindi masyadong alam ang research. Problema yan. Majority ng Katoliko sa Pilipinas ganyan. Kaya naisip ni Brad Calix para mabawasan yung problema na yan. Ma-encourage kayo na mag-aral. Tandaan nyo to ha. Hindi ito lang pasimba-simba lang. Hindi ho yun eh. Isa lang yung bahagi sa ating pagka-Kristiyano na regular ka sa misa. Ang problema, Brad, may kalaban tayo eh. Yung kalaban natin, mga anti-Catholics ito. Ito yung araw-araw na bumabanat sa atin sa social media. After ni Brad Calix, paano natin ipagtatanggol lang maayos yung pananampalataya na hindi mo kailangang mambastos ng Protestante? Okay? Ginagawa nila sa atin yan. Lahat ng pambabastos, lahat ng mga kawalangyaan, ginagawa nila yan sa atin eh. Ang balos natin sa kanila, hindi ganon. Respeto. Yun yung sagot natin sa kanila. Respeto. At maninindigan tayo ng tama na merong pagmamahal at merong humility. Meron tayong love, respect, and humility. Yan tatlong yan dapat makita sa Katoliko na apologist at sa mga CFD. Hindi lang tayo babanat para mapahiya yung Protestante, tatalunin sila sa debate. Nangyayari naman yon. Kaya lang kulang yung pagmamahal eh. Kulang yung respeto. Kulang yung pagpapakumbaba. Yun ang naobserbahan ko. Ang tinuturo ng Lord sa atin, yun eh. Sana makilala tayong Katoliko, hindi tayo nakikipag-away. Yun. Dumidepensa lang tayo na hindi natin sila kailangang bastusin sa social media. Pakiusap ko mga kapatid doon sa mga mahilig sa social media, wag ko kayong basta post ng post sa social media. Isipin ho nating mabuti kasi pag na-post na ho yan at sumabit kayo dyan,
Hindi lang kayo sasabit dyan kasi pinost nyo. Lalo na hindi galing sa'yo yung idea, post ka ng post. Maraming gumagawang ganyan. Hindi kayo nagpapaalam doon sa may-ari ng video, post kayo ng post. Tapos kinakat ninyo, ini-edit nyo ng ini-edit. Nawawala yung sense nung sinasabi ng nagsasalita. Kasi pinutol nyo ng pinutol. Para lang ipambanat nyo ron sa kalaban. Hindi mali po yun. Mali po, wag nyong gagawin yan mga kapatid. Hindi natin kailangan gawin yan. Okay? Ang mahalaga lang po ay matutunan natin yung proper respect sa kapwa natin. Maski na ano pa relihiyon yan. Makita lang nila na tayo Katoliko, lahat ina-accommodate natin Pero hindi ibig sabihin nakikinig ka sa kanila, sasama ka sa kanila. Hindi ibig sabihin ina-accommodate mo sila, join ka sa kanila. Hindi ho. Maging firm kang Katoliko. Ngayon, makakatulong yan yung iniisip ni Brad Calix na magkaroon tayo ng formal training online. Kakausapin ko yung aking presidente sa CFD kung paano yung collaboration ng Kabrad Ministry at ng CFD pagdating sa ganyang bagay. Marami sa aming mahusay magturo At tulad niya si JB Akma, nakasama natin. Marami rito. Si Apple, nakasama ni Brad Calix. Lahat ng kasama namin sa CFD, able to teach mga kapatid. Kaya hindi tayo mamumroblema kung paano itatransfer sa atin yung proper doctrine. Interesado ba kayo dyan? Pakilagay ka sa comment kung interesado kayo dyan. Kasi kung interesado kayo dyan, ipupush natin yan. Ngayon, depende na lang yan sa schedule mga kapatid Ako nakita kong pangangailangan yan Lalo na sa atin dito, umaabot tayo ng 2,000 rito kung at least kalahati man lang yan naka-enroll sa atin, online Kasi busy kayo, di ba? Once a week lang yan, naka-Zoom tayo. Pag-usapan natin yung detalye later on Paki-comment kung interesado kayo dyan sa online na sabihin natin na layman's online study. Probably ganyan yan. Pero kakausapin ko pa yung makasama ko kung ano mas magandang ipapangalan dyan, Para sabay-sabay tayo na matuto. Yun ang gusto mangyari ni Brad Calix Na ang Katoliko, hindi na yan basta-basta nakikinig basta-basta sa protestante. Di ba? Ngayon, kung makikinig ka man, gumagana na yung critical thinking sa'yo. Brad Calix, ano ba yung critical thinking? Dapat ba yan, yung bang nag-aagaw buhay na isip ba yan, Brother Calix? Hindi po, hindi ho yun ang ibig sabihin yan. Yung nakaswero, yung utak mo, yun ba ibig sabihin yan? Nung meron ka bang tangke na humihinga ka, yung utak mo ganon? Hindi yun. Pag-usapan natin yung critical thinking na yan kasi kulang tayo dyan ng mga Katoliko. Konting porsyento lang Katoliko na pinapractice yan Pero maganda, matutunan po natin yan. Excuse me po. Yung mga bagay po na yan. Pagdasal nyo na magmamaterialize yan, Lord willing. Naisip natin yan. At sana masampulan natin yan this year. Dahan-dahanin lang natin hanggang sa makompleto yung curriculum natin. Pag nag-graduate kayo dyan, siyempre kung sa inyong mga parokya, yung inyong pare, meron silang talagang additional na training pa sa theology at yung apologetics, saan pa kayo? Tapos magiging miyembro kayo ng CFD? Nako. Siyempre pag nasa CFD ka, iwasan mo lang maging mayabang. Meron dapat love, merong respect, merong humility. Ayun, ang kailangan natin bilang CFD. Meron tayong love sa ating kapwa, meron tayong respeto sa kausap natin, at meron tayong pagpapakumbaba. Yung 3 ingredients na yan, pag na-master natin yan, makilala tayo sa community na Katoliko. Katoliko yan. Mais kayo,
Nag-aral yan sila ng theology. Mais kayo, hindi nang babastos siyang mga yan, pero handa magpaliwanag yan at tumayo sa kanilang doktrina. Ganun dapat, mga kapatid. Huwag tayo makipag-away. Hindi natin kailangan sa panahon natin ngayon yan. Chill lang tayo na naipagtatanggol natin yung pananampalataya natin. Mahirap ma-high blood eh. Mauuna ka niyan. Mahirap yan. Medyo chillax lang tayo. Chillax lang. Oras natin alas 6:53 ng umaga, mga kapatid. At salamat sa Panginoon. Ray Agaton, salamat bro. Peter Plahedro, Pladhero, salamat bro. Abner Espina Malinaw. Okay, salamat po. Paul, salamat Nasa Manila ka pa ba, Paul? God bless. Si Ronnie Coral, maraming salamat bro. Si JB Akma. Ito na yung mga kasama ko sa CFD. Si Bro Harvey, yung aming Vice President, Angke. Si JB yung Treasurer. Ma'am Nerissa Katong, maraming salamat po ma'am. Regards sa buong pamilya. Kay Argyon, Kapadngan. Hindi ko alam kung tama yung bagkit ko, brad, na apelido mo paumanin. Laida Huntilla, salamat. Si Germaline Honasan Balahadja dyan sa San Pedro, Laguna, salamat. Kay Ninong Bernardo Apoyon dyan sa aming simbahan po sa San Juan Nepomuceno. Kuya, maraming salamat po. Salamat sa reminder lagi sa ating gospel for today. Salamat po. Kay Beb Sarmiento, salamat po. Ate Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, God bless. At kay Rene Boy Kalimpong, maraming salamat sa lahat ng mga tropa natin. Mga kapatid, i-share natin yung ating videos at kailangan ko na 1,000 pa na subscribers doon sa ating YouTube channel na State of Grace TV ni Brad Calix, no? Ikwento nyo sa mga tropa nyo na Katoliko nationwide. Kailangan pa natin ng 1,000 na subscribers para mapakinabangan natin yung benefits na ibinibigay ng YouTube, mga kapatid. Nag-comply naman na tayo dun sa dami ng oras na hinihingi ni YouTube at kailangan pa natin ng 1,000 subscribers para tumakbo na ho yung blessing ng Lord sa atin, para magagamit natin yan dahan-dahan sa ating ministeryo. Alright, tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sapagkat kayo napakabuting Diyos. Salamat po sa aral sa Ebanghelyo. Kailangan po namin ito na magkaroon kami ng compassion, mercy sa mga mahihirap. Nagdadasal po kami sa mga mayayaman po namin na kasama sa parokya, sa Catholic Church nationwide. Makita nila yung lesson na to. Ang blessing ng Lord ay pinapadaan lang sa amin. At sana matutunan namin na ibahagi po ito, lalo na doon sa mga less fortunate na mga kapatiran. Primarily sa makasama namin sa Katoliko, and secondary doon sa mga hindi Katoliko. Maraming salamat po sa reminder sa amin na minsan nakakalimutan po namin ito. Lord, tatlong bagay ang di sana mawala sa amin bilang Katoliko. Ang pagmamahal sa inyo at sa inyong salita at sa gawain ng Panginoon Diyos. Ang respeto namin sa aming sarili, sa aming kapwa, at yung aming pagpapakumbaba. Itong tatlong ingredients na ito, yung love, respect, and humility, ay mahalaga to na ma-practice namin bilang Katoliko. Patawarin niyo ho kami sapagkat may mga pagkakataon na yung tendency namin na to commit sin ay naandun lagi araw-araw. Tulungan nyo kami, Ama, na maging maayos na Katoliko. Hindi namin kayang patakbuhin ang sarili namin. That's why we are asking you, Mama Mary, to intercede for and with us. Ipanalangin niyo po kami sa aming kahinaan.
Nagdadasal kaming patuloy sa complete recovery ni Pope Francis sa kanyang sitwasyon. At panalangin namin ang lahat ng mga kaparian sa Pilipinas. Dalangin po namin na magawa po nila yung ipinapagawa nyo. Kami na mga layman ay sumuporta kami sa aming mga kaparian. Dapat may ambag kami bilang Katoliko. Lalong-lalo na sa larangan ng evangelization. Naintindihan namin bakit kailangan gawin yon. Bakit namin kailangan makiisa, tumulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo. At the same time, ipaglaban yung pananampalatayang meron kami. Yung aral ng simbahan na pinoprotektahan namin up until now. Lord, I just pray for blessings to each one of us. Yung mga nandito ngayon sa broadcast, we just pray for good health. We declare shalom to each one of us. Patuloy na mercy ng Diyos ang makita sa aming buhay. Help us to be compassionate, Lord. Magkaroon kami ng talagang malasakit sa bawat isa. Lord, tulungan niyo aking may bahay, kahabagan niyo po siya sa kanyang sitwasyon. Wala na kaming ibang inaasahan maliban sa inyong milagro. Nagawa na po namin yung best namin para kay Mrs. At meron pa itong susundan pa ito ng mga series ng pagpunta sa ospital for possible chemo na rekomendasyon ng kanyang doktor. Pero ang inaasahan ho namin, yung milagro na galing po sa inyo. Kaya, samahan niyo po ang aking may bahay. Lord, tulungan niyo po ang mga estudyante, mga guro. Nasa huling quarter na po sila at malapit na ang bakasyon. We just pray na tulungan niyo mga teachers namin. May kasama kami ngayon dito sa broadcast. Nakasama ni Mrs. sa school. Bigyan niyo po sila ng talino at gabay. Sila na mga tagahulma ng utak ng mga estudyante. Malaki yung papel na gagampanan nila. At sana maging masaya sila sa kanilang tungkulin. Ingatan niyo po yung mga nagtatrabaho naming kapatiran. Tulungan niyo po kami sa maghapong ito. Makita namin ang kamay ng Diyos lagi. Na imbis na magreklamo kami, magpasalamat lang kami kasi nandiyan kayo para kami tulungan. Lord, maraming salamat po. We just want to thank you. We lift you up. Maraming salamat po sa mga tao na ginagamit nyo para maibsan yung aming kalungkutan. Maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Alas 7:01 sa aking orasan. Maraming salamat mga kapatid for joining. God bless. See you mamayang gabi, Lord willing, para sa ating part 2 na sumasamba ba talaga tayo sa mga imahe? Part 2 mamayang gabi sa ating pinag-uusapan sa usapang Katolisismo. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aking dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.